Okay. Benefits of social media marketing. Yan, builds community, gain potential customers, or companies to build an online platforms para i-promote yung mga products nila, promote brand events, deals, and news. Yung iba naman ginagamit nila ang social media para tumaas yung increase yung website traffic nila. Tapos yung target, yan, identify your target. Meron din tayong target sa mga social media, hindi lahat kumbaga tina-target natin. Example, kung ang business mo is real estate, hindi mo naman bapatuhan ng or i-entertain sa social media ang mga bata, di ba? So, namimili din tayo. Pero ito kasing topic na to, usually sa advanced na siya. Advanced topic nito sa social media. Or usually, pwede ko kayong turuan yan. Halimbawa, pag nag-internship tayo. Ito rin yung parang summarize o summary ng mga social media channels. Yan, class. Makikita nyo dyan kung ano ang target ni Facebook, ni Instagram, tsaka ni LinkedIn, Pinterest, YouTube, tsaka TikTok. May iba-iba din silang mga target na or gamit. Ito na tayo, class. Sa day 2, ang itatopic natin is what is a social media management tool. Kayo, class, any idea kung ano to? Anyone? Pwede po kayong sumagot. Anyone? Okay, wait lang, class, ha. Para hindi rin kayo mainip, may ipapakita lang ako, ha. May isi-share lang ako sa screen ko. Ito. Anyone here na familiar with the Upwork? Anyone sa inyo na nag-a-Upwork na? Huwag kayong mahiya, class, ha. Pwede kayong sumagot. Actually ako, dito ako kumukuha ng clients. Yan, marami na pala akong connects. Ito siya. Tuturuan ko din kayo kung paano yung gumawa ng ganito. Yan. Yan guys, yung Upwork. Dito kami kumukuha ng mga clients. Dito ako nagwo-work as a social media expert, media buyer, graphic designer, at saka video editor. Then, my rate is $10 per hour. And for about 3 years, ayan, 30,000 K ang aking kinita aside from my side jobs or mga outside jobs na hindi pasok dito. Siguro nasa labas din yon, mga dalawang agency din. Yan, 52 jobs, 3,729 hours. Yan. Kung kayo guys gusto nyo rin maka-earn or kumita ng ganito, di ba? So, makinig tayo sa ano natin, sa topic natin ngayon. Iga-guide ko kayo kung paano ang pag-land ng client, paggawa ng ganito, ng Upwork profile ninyo. Kasi ako, inabot din ako ng 1 taon sa paggawa ng effective na ano na ganito ng profile or introduction. Ayan.
Pag gagawa kayo din ng introduction letter, tuturuan ko din kayo later on, no? Kasi sabi nga nila, di ba pag nag-a-apply tayo ng work, sabi nga nila, kailangan, sulitin mo na yung pagkakataon na yun para mapili ka. Kasi marami kayong pinagpipilian. So, kung kailangan mo magyabang doon, magyabang ka na. Ilagay mo na lahat ng nalalaman mo doon para, ito pala maraming alam, ito yung mga alam nila. Ayan yung mga services na ino-offer ko. Ayan, why choose me. Yan, meron din ako explanation dyan. Tsaka yung mga lahat ng tools na ginagamit ko. At yun yung mga alam ko, familiar ako. Ayan. Pati mga certificates, guys. Kailangan nila yun. Minsan may mga naghahanap ng client. So, ayan ako, inilagay ko rin yung aking certificate dito. Yung mga portfolio, yan, yung mga samples, yung mga sample of work nyo. Ipopost nyo rin dyan, ilagay nyo rin sila para magkaroon sila ng idea na ito pala yung sample nila. Ganito, ganyan. Oh. Ayun siya. So, balik na tayo sa ating topic. So, ayan. What is a social media management tool? A social media management tool is a software solution that helps businesses, marketers, and agencies streamline, automate, and optimize their social media efforts all from a single dashboard. Importante to class kasi alam nyo, um, hindi kayo magiging social media manager kung hindi nyo alam yung mga softwares na to. Minsan sila yung tutulong sa inyo para maging ma-utilize nyo, mapadali ang trabaho ninyo, magkaroon kayo ng workflow. Yun yung pinaka ano ng pinaka kumbaga goal natin sa topic na to. Ayan o, these tools consolidate essential tasks such as ayan, scheduling, publishing posts across multiple platforms. Imagine mo guys kung isang client mo, nasa 10 ang kanyang social media platforms or sabihin natin 7. Hihingin mo ba isa-isa yun? Magpo-post ka ba isa-isa sa mga platforms? Siyempre, mauubos yung time natin, di ba? So, ang social media tool, scheduling na to, isang click mo lang, post yan sa lahat ng platforms. Meron tayong ganon. Mamaya ipapakita ko sila sa inyo, i-introduce ko sa inyo kung sino yung mga scheduling at saka mga publishing post na platforms na to. And then, monitoring engagement in real time. Ito, makakasave ka ng oras dito kasi dito papasok lahat ng example. May mga comments, may mga nag-inbox, may mga nag-message sa inyo. Makikita nyo rin dito, class, sa mga social media tools na to. Makikita nyo siya doon. Hindi mo na kailangan puntahan si Facebook ng isa-isa, basahin ang message doon, o pupunta kayo Instagram, i-replyan mo yung mga ibang messages. Dito, one time lang, click also, makakasend ka, makaka-reply ka sa kanila. Tracking performance with analytics and reports. Yung ibang mga social media platforms natin or mga software, meron silang ganito. Makikita mo yung report dyan kung sino sa example for this week, sino ang pinakamaraming engagement, sino ang pinakamaraming likes, sino ang pinaka magandang ads na nag-perform or kumbaga eye-catching sa mga audience nyo. Makikita nyo siya dyan. And also the time, the best time na mas marami nagla-likes or nag-engage, makikita nyo rin dyan. Later on, papakitaan ko kayo ng sample nito. Okay, next. Managing conversations by responding to comments and messages efficiently. Parang yun yung in-explain ko kayo na doon sa monitoring engagement. Yun din siya. Yun, save time, mas save ka ng time sa pag-reply sa mga inquiries, tsaka sa mga inbox. Then, key, fu- key function of the social media management tool. Ito yung mga function nila. Kaya sabihin nyo sa akin pag mabilis ako ha. Okay lang kayo mag-unmute guys, okay lang. Ito. Content scheduling and publishing, create, edit, schedule posts in advance for multiple platforms. Ito pa yung isang reason kung bakit kailangan natin ng social media scheduling. Example, gumawa ka ng um, usually kasi ganito na ngayon yung mga clients, nagpapagawa sila ng in advance like 1 month, pinakaunti na yung 2 weeks siguro, 2 weeks to 1 month na
post. Ngayon, ang gagawin mo dyan, pwede mo na silang i-publish in advance sa social media scheduling mo. Pwede mo ring ipa-approve doon actually. Pwede mo siya doon. Gamitin mo na to para i-organize isa-isa, kung anong araw, anong oras ilalagay mo doon. Kasama na yung mga content, hashtag, tsaka yung mga call to actions. Sa paggawa ng content class ha, unang-una dyan is the title. Kailangan mo ng title na pwede mong gamitin sa graphic designs mo. Headlines, call to action, no, yung tinatawag nating CTA, caption, pinaka-body, or parang babasahin ng audience yan kung anong laman ng post mo. And then maglalagay ka rin ng um, hashtag yan, set of hashtag. Ang hashtag kasi ginagamit natin yan, usually parang SEO or parang keywords na minsan may hinahanap ka para mas mapadali sila. Example, hashtag, social media training, ganyan. Lilitaw lahat ng mga accounts or mga Facebook or mga accounts na gumamit ng hashtag na social media training. Makikita mo siya doon. Usually gamit ang hashtag for Instagram. Okay, next is performance tracking and reporting. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. May mga ibang social media platforms na pwede mong i-track yung likes. Kung ilan na nag-share, nag-comment sa lahat ng platforms mo. And then, pwede ka rin mag-measure doon ng ROI or yung return of investment and campaign success. Minsan kasi may mga clients na naghahanap niyan every month. Pwede kang gumawa ng report, kukunin mo yung report na yon doon. And then, actually, pwede mo pang gamitin yung mga ideas. Example, nakita mo yung maraming likes na, nakita mo yung pinaka-most maraming likes, pinaka-most maraming shares siya, comments. Ngayon, magkakaroon ka ng idea for the upcoming, magka-create ka ulit ng bagong mga content, di ba? Magkakaroon ka ng ideas kung ano yung, ito pala ang gusto ng mga audience, mga ganitong style, mga ganitong ideas. So, yun nga, magkakaroon ka na ng idea for your next content. Number three is content creation and management. You save and organize social media asset in a centralized content library. Store groups or pre-approved hashtag to speed up post creation. Yung ibang mga social media tools, yung mga ibang scheduler, ganyan, meron silang automatic na AI sa paggawa ng mga captions. Are you familiar with the ChatGPT class? Anyone? Yung mga Yes po. Yun. Thank you, Sir Familiar. Rodel. Yun. Um, Ngayon kasi class, pag hindi ka marunong ng AI, mapag-iiwanan na tayo. Di ba, Sir Rodeo? Everything now is in ChatGPT. Parang best friend na natin si ChatGPT. Or any, kung meron kayong ibang ginagamit, ako meron akong ginagamit na ChatGPT, meron akong Gemini AI, meron din akong Jasper AI. So, kailangan alam natin itong mga to para mapadali yung trabaho natin. Tsaka, minsan nakaka-stress din kasi guys ang paggawa ng caption ng mano-mano. Before, siguro 2 years akong ganon, ang sakit-sakit ng ulo. Masakit sa ulo guys. Pero ngayon dahil lumitaw na nga yung mga AI-powered caption na yan, ang dali na lang ng trabaho natin. Yun. Tapos, Canva, ang Canva, meron din siyang scheduler actually. Pwede mo siyang gamitin. Pero limited lang kasi siya eh. Si Canva is ginagamit natin for creating posts, social media posts. Mamaya, pag maaga tayong matapos, isa-sample ko, papakita ko sa inyo si Canva. Basta social media posting Canva, yan, isa rin sa mga gamit natin yan. Google Drive, yan. Diyan tayo nagsisave ng mga files. Si Google Drive. Actually, this is free guys ha. Makikita rin nyo yun sa mga desktop nyo. Dropbox, medyo hindi na masyado. Giphy, yung mga, ano kasi yung Giphy kasi yung mga parang moving animations, no? Tapos stock images libraries to streamline content creation. Dapat guys, lagi ka rin, kung may mga, dapat ano pala sa social media, medyo organized ka class. Example, kung 5 ang client mo, hindi mo sila pwedeng pagsama-samahin sa isang file. Gumawa ka ng folder each client mo. And then, example, okay, Casey folder.
O, sabihin mo na naman doon sa KC folder, magkakaroon ka na ng bagong like images, KC images, KC captions, or KC logos, ganon. Gagawa ka ng mga folder mo para hindi ka maligaw or mahirapang maghanap in the future sa mga hinahanap mong um, contents or mga materials. Then, collaboration and workflow automation. Yan. Imagine guys, sa social media tools, yan lahat ng kaya niyang gawin or yung mga kailangan natin. Collaboration and workflow automation, setup approval. Pwede kang i-add mo si client means, or minsan meron kasi silang ginagamit na ganyan eh. Meron silang class usually, ang mga tools na to galing sa client. I-add lang nila kayo. Kasi may bayad sila. Bihirang-bihira lang yung mga social media management tools na free. Ang free lang siguro si ChatGPT yan. Tsaka si Meta Business yan. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga para masample nyo, mapag-aralan nyo rin sila. Pwede kayo magpa-approve sa mga social media tools natin. Team content creation, nakakapag-comment din sila. Example, may for revision, may gusto silang pa-add or ipa-correct. Pwede rin dyan. Or pwede rin tayong yung sinasabi ng evergreen content. Paulit-ulit. Usually yung mga promo, yan. Papalitan mo lang ng design. Pero yung caption minsan is just the same, ganon. And store reusable content templates for consistent branding. Yun ang mga social media tools. Any question, guys? May tanong ba kayo? Wala naman. Okay, next. So, Yes, Michael. Okay, sige, nag-mute na si Mike. Ano na siya, mute. Okay. What types of businesses benefit most from social media management tool? Usually, tayo, mga social media marketer. Tayo ang pinaka magbe-benefit dito kasi kumbaga wala sabi nga niya, social media is no longer option. It is an essential marketing channel for businesses of all sizes. Kasi nga, napapabilis yung trabaho, um, basta madali siyang gamitin, organize, at kumbaga team collaboration. How can a social media management tool improve your workflow? Ito siya. Efficiency, ayan siya. Basahin nyo na lang guys, no? Efficiency, ayun nga, yung manage multiple accounts. Consistency, kumbaga, kahit everyday, halimbawa, minsan kasi may times na example, nag-absent ka or nagkasakit ka within 1 to 2 days, hindi ka makakapag-post kasi manual, di ba? Pero, but if you have the social media tools, consistency yan. Laging andyan yan kasi kahit tulog ka, kahit ano, nagpo-post yan manually. Ganun siya kagaling. Engagement, insight, ano ba? Scalability, and collaboration. Yun yung mga makakatulong sa atin sa workflow natin. Ito pa guys, class. Ito yung mga tool checklist natin. Pag pala maghahanap kayo ng social media platforms or yung mga scheduler or mga mm, sa mga video editing, sa mga communication, sa paggagawa ng mga graphic designs. Ito ang mga checklist natin. Ito, yung platform compatibility. Sinusuport ba lahat ng example? Meron kasing ibang platforms like example lang guys si Planoly. Hindi siya ganun ka-compatible sa mga ibang social media platforms. Hindi niya kaya lahat. Kumbaga parang basic platforms or social media platforms lang ang kaya ni Planoly. Si Meta Business din, si Business Suite, hindi rin niya kaya lahat. Usually, ang kaya lang ni Business Suite is si Instagram and Facebook. So, yun yung titignan nyo rin yung class tignan nyo yung kung compatible ba siya sa mga social media na hinahandle natin. Number 2 is the
scheduling and automation. Ayan ba? Does it offer a content scheduling? Pwede ba siyang mag-upload ng marami? And nag-automate posting ba? Minsan kasi class, may mga ibang platforms na hindi pwede mag-upload na marami. Minsan lang 20. Kasi may mga bayad dyan. Minsan for $4, ito lang ang kaya mong i-post for the whole month. 10, 20, ganon. Titingnan mo yan, magre-research ka. Minsan meron namang mga platforms na kaya mag-post ng 60 or unlimited for the price of, like, example, $5. Ganon, di ba? Pwede nyo ring minsan i-discuss sa client nyo yan. Minsan kasi yung mga clients natin, hindi rin alam lahat to. Kaya dapat mas ahead tayo sa kanila. Kasi kaya tayo i-hire nila is gusto nila na mas makatulong tayo sa kanila, mas mai-suggest natin yung mga mas maganda para sa ikagaganda or pag-grow ng mga social media platforms sila, tsaka para magkaroon din ng sales syempre. And then, analytics and reporting. Importante to guys sa mga social media platforms na isa-search din ninyo kasi iba wala niyan. Yan, no? They can track key performance, metrics, reach engagement, and conversions. Pwede rin silang mag-export ng report. Ganyan, di ba? Tsaka nag-offer din sila ng tracking your social media campaigns. Minsan guys, may mga ganon yung napaka-powerful na mga social media platforms na lahat andyan na pwede mong gamitin or actually ang na-try kong ganon is si Lumli. Yung napaka-kumpleto niya. Kaya lang usually yung mga ganong ay ano social media tools medyo may pagkamahal. Pero yun nga sabi ko, lahat yung ginagamit kong Lumli, hindi naman ako ang nagbayad noon. It's the client. But mostly, client po talaga ang laging nagpo-provide niyan. Hindi tayo. And then, content creation and asset management. Iyan. Nag-aano ba sila? Nag-i-integrate ba? Pwede bang i-automate dyan gamit si Canva, si Google Drive? Pwede mo ba silang i-partner with that? Pero usually guys, halos ngayon, pwede na yung ganon. Tsaka minsan yung mga social media platforms natin, meron na silang kasamang parang AI-generated captions. Tapos nag-generate din ng mga hashtag suggestions yan. So, yun yung apat na tatandaan yung checklist nyo guys pag naghahanap kayo ng social media platforms or mga software. Next. Then, pricing and scalability. Yung presyo niyan guys minsan, kasi nung ako inapat ako ng siguro mga one or 2 hours a day, naghahanap ako ng mga, kasi binigyan ako ng ano ng client na maghanap daw ako. Wala silang ano guys, social media scheduler. Nagmamano-mano lang kami. Sabi ko sa kanya, dapat siguro, kasi extra effort talaga yon oras. Sabi ko, pwede bang maghanap tayo ng social media scheduler na kung saan mas napapadali yung trabaho, makikita mo yung mga ginagawa ko. You can approve, you can check, you can review. Tapos makikita mo lahat ng posting natin doon, even for 6 months to 1 year. So pumayag naman siya, kaya lang nagpahanap siya ng mga, yun nga yung sa presyo, yung mga hinahanap naming compatible ba sa ganito, sa ganyan, gumagawa ba ng, nakakapag-upload ba ng thumbnail yan. So far, yun may nakita naman kami. So ang nakita namin is Planable. Planable, yun nga, medyo cheap siya, tsaka kahit yung mga blog post yun, kasi meron din kami ginagawang vlogs. Si Planable, pwede siyang mag-upload ng vlog. Yung ibang social media platforms, hindi sila pwede. So, ayun. And then class, ito. Ay, wait lang class ha. Wait lang.
Offer daw sabi ni Michael. Tapos, si Ellie. Eliona, meron siya account sa Upwork. May client ka na, Miss Ellie? Nagloko na naman yung ano, daddy. Internet.